Nagulantang ang lahat nang mapabalitang nanginig sa takot si FLM dahil sa nag-aapoy na banta ni Manny Pacquiao ukol sa isyong pang-insulto kay Mommy D. Sumabog ang galit ng boxing legend at nagbitiw ng mga salitang yumanig sa kabilang panig na agad namang dumipensa. Alamin ang nakakagulat na katotohanan. Sa mundo ng social media at showbiz, isang iglap lang ang pagitan ng katahimikan at pagsabog ng kontrobersya. Isang video, isang salita, isang maling pag-intindi at bigla na lamang nagiging mitya ito ng apoy na kayang sunugin ang reputasyon, pangalan at katahimikan ng sinuman. At sa pinakabagong iskandalong gumulantang sa publiko, muling napatunayan na may mga hangganan hindi dapat tinatawid, lalo na kung ina na ang pinag-uusapan. Muling umalingaw-ngaw ang pangalan ni Frances Leo Marcos na kilala rin bilang Norman Manguzet matapos siyang masangkot sa isang mainit na banggaan ng salitang laban sa pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ngunit ang mas masaklap ang ugat ng galit ay hindi basta-basta personal na alitan, kundi isang aligasyong pambabastos umano sa ina ni Manny Pacquiao na si Aling Jonesha o mas kilala bilang Mommy D. Sa isang iglap mula sa pagiging palaban at palasagot, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating matapang na si Norman tila nanlamig. Bakit? Dahil ang kanyang nakabangga ay hindi basta tao lamang, kundi isang ama, isang anak at isang lalaking kilalang kilala sa kanyang pagtitimpi, ngunit mas lalong kilala sa pagtatanggol sa kanyang pamilya. Ayon sa mga kumakalat na ulat, nagbitaw umano ng hindi katanggap-tanggap na salita si Norman patungkol sa ina ni Manny, isang pahayag na agad umani ng galit, hindi lamang mula sa kampo ng Pacquiao, kundi mula rin sa milyon-milyong Pilipino. May mataas na panggalang sa mga magulang, sapagkat sa kulturang Pilipino ang ina ay hindi lamang magulang, siya ay simbolo ng sakripisyo, dangal at pagmamahal. Hindi nagtagal nagsalita si Manny Pacquiao at sa kanyang mga salitang puno ng bigat at bahala o babala, malinaw ang mensahe. Huwag na huwag mong idadamay ang pamilya ko, lalo na ang nanay ko. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Isang pahayag na hindi pasigaw, ngunit sapat upang magpatigil ng sinuman. Isang pahayag na nagmula hindi sa galit ng isang boksingero, kundi sa sakit ng isang anak. Ayon pa kay Manny, pinipigilan lamang niya ang sarili dahil siya ay isang Kristiyano. Ngunit kung siya raw ay tulad pa noong kabataan, maaaring ibang kwento na ang ating naririnig ngayon. At dito nagsimulang mag-iba ang tono ni Frances Leo Marcos. Sa mga sumunod na araw, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon. Ayon sa kanya, hindi raw niya ininsulto ang ina ni Manny. Ang mga kumalat umanong video at audio ay edited, pinagdugtong-dugtong at inalis sa tamang konteksto. Giit pa niya, ang salitang naging mitya ng skandalo ay sinabi raw niya sa sarili niyang ina, hindi kay Mommy D. Kinapture lang yun, pinagdugtong lang. Paliwanag ni Norman, hindi ako yun. Immediate nila yun. Hindi rin niya pinalampas ang paninisi sa vlogger na si Mac Agago na umano'y nagulat kay Mommy ng maling impormasyon o kay Manny. Sa kanyang panig, siya raw ay biktima ng maling sumbong, maling interpretasyon at social media trial na agad humusga ng walang buong konteksto. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, hindi napigilan ang pagbuhos ng batikos mula sa netizens. Para sa marami, edited man o hindi, may mga salitang hindi dapat lumalabas sa bibig ng sinuman, lalo na kung ang tinutukoy ay isang ina na walang ginawang masama. Marami ang nagtanong paano mo nagawang magsalita ng ganoon tungkol sa isang ina na kilala bilang mapagmahal, mabait at tahimik. Paano mo naatim na idamay ang isang ina sa isang gulo na hindi naman niya pinili? Sa mata ng publiko, malinaw kung bakit umabot sa sukdulan ang galit ni Manny Pacquiao. Hindi ito dahil sa kayabangan, hindi ito dahil sa kapangyarihan. Ito ay dahil sa likas na damdamin ng isang anak na handang tumindig kapag ang kanyang ina ay nasasaktan, kahit sa salita lamang. Sa likod ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan ang buong katotohanan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nag-edit? Sino ang nagpalala? At sino ang tunay na may pananagutan sa apoy na nagliliyab sa social media? Ang malinaw lamang sa panahon, ang bawat salita ay pwedeng ma-record, ma-edit at maikalat. Ang responsibilidad sa pananalita ay may mabigat kaysa dati. Isang maling biro, isang mapanuyang pahayag at maaari itong humantong sa banggaan ng mga pangalan, prinsipyo at emosyon. Sa uli, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol kina Frances Leo Marcos at Manny Pacquiao. Ito ay paalala sa ating lahat na may mga hangganang hindi dapat tawirin, na ang pamilya ay hindi dapat gawing bala sa kahit anong laban. Ang respeto, lalo na sa mga magulang, ay hindi kailanman dapat paglaruan. Ngayon, ang tanong ay nasa inyo, mga ka-showbiz o mga tao.
Ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Edited nga ba o may nasabing hindi na mababawi? Tama lang ba ang naging reaksyon ni Manny o may aral na dapat matutunan ang bawat panig? Ibahagi ang inyong opinyon. At sa kabilang banda, nag-aapoy sa matinding galit si Manny Pacquiao at pinalagan ang walang hiyang pang-iinsulto ni FLM sa kanyang inang si Mami Donesha na ikinagulat ng lahat. Yumanig ang buong industriya dahil sa bintang ni Manny Pacquiao na siguradong hindi magugustuhan ng kabilang kampo ngayon ang sukdulang babala ni Manny Pacquiao matapos basusin ang kanyang ina. Sa mundo ng showbiz at politika, maaaring salita ang binabatawan. Mga salatang minsan ay lumipas lang na parang usok, lumipas lang na parang mga pinagsasalitang apoy na biglang bubula at biglang mawawala. Ngunit may mga salitang hindi dapat binibikas, lalo na kung ang tinatamaan ay ina. Tahimik si Manny Pacquiao, kilala bilang isang alamat sa boxing, isang negosyanteng, isang mambabatas at higit sa lahat isang ama at anak na may takot sa Diyos. Sa loob ng maraming taon na saksihan ng publiko kung paanong tinanggap ni Manny ang mga batikos, pangungutya at intriga, lahat ay kanyang nilulunok ng may mahabang pasensya at pananalig. Ngunit lahat ng tulad ng tao, may hangganan ang kabaitan. Nang kumalat ang isang video kung saan binastos at nilait umano ni FLM ang kanyang ina o kilala sa bilang tawag na Norman Manguzet, umapaw ang galit na hindi na mapigilan. Isang pahayag ang tumino. Ayon sa mga ulat, tinawag umano si Allen Jonesha ng mga salitang labis na mapanlait, mga salitang hindi kayang tanggapin na kahit sino, masahol pa sa baluka. Isang pahayag na ikinagalit lamang ni Manny Pacquiao at na maging libo-libong netizens. Sa social media sumabo ang reaksyon. Marami ang nagigigil, marami ang nagalit, at marami ang nagsabing hindi kailanman tama ang pambabastos sa isang ina, kahit pang content man lang ito o kahit walang pinatatama ang tao. Makarating ang video kay Manny. Doon na nakita ang isang bihirang eksena, ang galit na pilit ikinulong ng pananampalataya. Makikita sa kanyang emosyon ang pigil na emosyon. Hindi siya mahigaw, hindi siya nagmura, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang babala. Hanggat as much as possible, kinokontrol ko, pero kapag hindi ko na kaya, talagang maiintindihan mo na, abang-abang ka na lang, dahil talagang matitikman mo ang galit ko. Ina ko na ang kinalaban mo, ina ko na ang sinaktan mo, at ngayon, magkita tayo. Isang pahayag na may bigat na babala, hindi ito banta ng karasan. Ito ay babala ng isang taong ayaw nang umabot sa sukdulan. Ayon pa kay Manny, malinaw siyang sinasabi na ang pamilya ay linya na hindi dapat tinatawid, lalo na ang kanyang ina, ang babaeng naging sandigan niya mula kahirapan hanggang sa tagumpay, mula sa gutom hanggang kasaganahan. Ina ko ang kasama ko nung lumaki ako, ina ko ang nagpalaki sa akin, siya yung nag-aruga, nag-alaga at lahat-lahat, siya ang nagsakripisyo, at ngayon kaya ko na, kaya ko ring panindigan at kaya ko ring dipinsahan ang aking ina, at ito ang magiging kasalanan mo dahil sinaktan mo ang nanay ko. Tingnan mo ang makakaya kong gawin. Bagamat naging mahinahon ang kanyang pananalita, kapansin-pansin ang tensyon, ang galit ay naroon, ngunit nakatali sa disiplina at sa kanyang relihiyon. Pasalamat ka na lang, pero intindihin mo to, ngayong hindi ko na kaya. Malalaman mo rin ang kabayaran ng iyong mga ginagawa.